Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, welcome po sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastora Cathy Maga ng Burgos Outreach. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, O God. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang patuloy na sumama sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong pag-ibig ay laging sariwa, O God. Tunay nga, Panginoon, at banal na Espiritu, patuloy mo kaming gabayan sa pag-aaral ng iyong salita. Ikaw ang patuloy na maitaas at paparangalan sa aming mga buhay. Ikaw po, O Diyos, ang magpaunawa sa iyong salita ngayong araw na ito at nawa ito ay tumimo sa aming mga puso at magsilbing kalakasan para sa aming mga espiritual na pangangatawan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo po ay nasa ika-4 na buwan na ng taong 2025. Kumusta ka naman, kapatid? Kamusta ang iyong paglagong espiritual? Kumusta ang iyong pagdalo? At kumusta ang iyong paglilingkod sa Panginoon? Tayo po ay dapat na laging nagpapasalamat sa Diyos at nakikibahagi sa kanyang mga gawain, especially po sa iglesia ng Panginoon. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 in New King James Version, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Tayo po ay naligtas at natubos sa ating mga kasalanan dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po ito dahil sa ating mga ginawa kung bakit tayo naligtas. Upang walang sino man ang magmalaki sa Diyos at magmalaki sa tao na kaya siya ay naligtas dahil sa kanyang mga ginawa. Bagkus ito po ay isang bunga. Ito po ay ebidensya at ito po ay resulta ng kaligtasang natamo natin mula sa Diyos. Sabi po muli sa verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ang tanong, bilang nakipag-isa na kay Kristo, tayo ba ay gumagawa sa kanyang kaharian dito sa lupa? O tayo ba ay gumagawa? Ngunit sa paglipas ng panahon at ng buwan, ang siglang dulot ng bagong taon ay napuno ng kapaguran, kalamlaman at worst katamaran upang hindi na natin magawa ang ipinapagawa ng Panginoon. Ngayong umaga po ay nais ko kayo encourage mula sa salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 15:58 in New King James Version. Ito po ang sabi, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Atin pong himayin ang mga salita ng Panginoon upang naunawaan natin ang ating paglilingkod para sa Kanya. Meron po akong inihandang 5F upang lalo po nating maunawaan ang verse na ating ibinasa. Sabi po, number 1, F is foundation. Sabi po dyan, be steadfast or stand firm sa ibang translation. For us to be able to stand firm, kailangan tayo po ay nasa isang matibay na pundasyon. Ang tanong, anong pundasyon ang gamit mo? Sino ang iyong firm foundation? Sabi nga po, our firm foundation is in Christ who prepared us beforehand. No, kailangan po na tayo ay nakatayo sa Panginoon at sa Kanyang salita. We cannot be shaken because our firm foundation is in the Lord. Number 2 is fixed. Sabi po dyan, be immovable. Tayo po ay maraming pagsubok dito sa ibabaw ng lupa.
problems, trials, and testings are constants in this world. Habang tayo po ay nabubuhay, hindi po mauubos ang ating mga problema. But let us fix our eyes on Jesus because He is our very present help in times of need. Number 3 po is fervor. Sabi po dyan, always abounding in the works of the Lord. Let us be passionate in serving God and serving His people. Let us make obedience a commitment and not just when it is convenient. No, ang ating pong paglilingkod ay kailangan may intense, may sigla at may gigil para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. And number 4 is faith. Sabi po dyan, for we know, alam natin ang lahat ng bagay ay para sa Diyos at galing sa Diyos. Sabi nga po sa Philippians 1:6, being confident of this, that He who began the good works in you will finish at the completion until the day of Christ Jesus. So lahat po ng ating ginagawa, wag po tayong mapagod at wag tayong manghinawa sapagkat tayo ay tinawag, pinili at kasama natin ang Diyos. At number 5, sabi po dyan, functional. Our labor in the Lord is not in vain. Lahat po ng ating ginagawa ay mayroong saysay sa Panginoon. Kaya sabi po dyan, maging masipag kayong lagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang ating mga pagpapagal ay may layunin at may katumbas na pagpapala mula sa Panginoon. Kung hindi man natin lubos na makamit ito dito sa ibabaw ng lupa, ay nakatitiyak tayo na ang ating mga gawa ay may eternal value at siguradong pararangalan at kikilalanin sa langit. Sabi nga po sa Matthew 25:23, His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Amen. Ang bawat isa po sa atin ay dapat nagnanais na marinig ang mga ganitong kataga mula sa Panginoon. Welcome, my good and faithful servant. Amen. Kaya huwag po tayong magsawa na gumawa sa gawain ng Panginoon. Huwag po tayong manghinayang sa oras, sa panahon, kaperahan, kapaguran, at higit lalo sa dedikasyon na ibinibigay natin para sa Kanyang kalwalhatian. Let us be confident always that our labor in the Lord is not in vain. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Sa paalala na kami ay dapat magpakatatag, hindi magpatinag at maging masipag sa aming paglilingkod. Salamat sa akibat na pangako na ang aming mga paglilingkod ay hindi masasayang at hindi walang kabuluhan. Tulungan mo kami na maglingkod mula sa aming mga puso at mula sa mga pag-ibig, mula sa pag-ibig na nanggagaling sa iyo, O God. Kasihan mo po banal na Espiritu ang aming paglilingkod at gabayan at samahan mo po kami sa buong araw na ito, O God. Lord, we apply the blood of Jesus over our lives, over our family, over our ministries, O God. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong tumunghay sa ating programa upang ating makamit ang araw-araw na habag, grasya, biyaya at ang kanyang araw-araw na pagpapala. Tandaan, ikaw at ako ay mahalaga sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Have a blessed day ahead. Bye!